Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman papakita ko sa inyo ang bawat best game na nagawa ng Team Philippines na dumayo po doon sa Elista, Republic of Kalmykia, Russia. Ayan, at papaano ba napadala ang kamatyas team doon? Ano ba ang nangyari? Marami po kasi nagtatanong ano ba ang nangyari daw. No? Ito na po, nagkaroon po kasi ng dinner gathering si Attorney Pantelion and relatives po niya at inimbitahan po ang mga piling mga players, no, mga grandmasters kagaya nila GM Eugene Torre, GM Jason Gonzalez, ang ating Chief Executive Officer ng National Chess Federation of the Philippines at si Grandmaster Daniel Kiso na imbitahan, ang inyo pong lingkod at si Mrs. Nandun din ang ating first woman Grandmaster Janelle Fraina. Ayan, at doon po sa dinner gathering na yon, so syempre masaya, nagkukwentuhan, at doon nabanggit na open ni GM Jason Gonzalez na baka pwede raw ba kami na lumaro sa invitasyon ng Russia. Dito nga po sa napaka-unique na tournament, invitational po ito naimbitahan ng federation natin, no? At ngayon, on the spot dun sa dinner gathering namin, libre lahat, ticket, hotel, ang babaunin na lang namin ay pocket money. Tapos 1 week lang. Aba, sabi ko kako, parang ang sarap niya na. 'Di ba? Ang team compositions po ay Board 1, considered nilang professional category. Nandun po yung mga titled players. Ayun na po, si GM Daniel Quezon ang lumaro sa atin. Sa Board 2 naman, woman player. Syempre, sino pa ba naman hahanapin ko? Si Mrs. na lang para magkasama pa kami, di ba? And then yung Board 3, Amateur, 2,000 and below. Kinuha ko na rin po si Utol. Ayan, si Mark Anthony Nava, 1850 ang rapid rating niya. Sabi ko, wala, gipitan na yung oras, ilang araw na lang, pasahan na kagad ng mga requirements Kinuha ko na si Utol. Ayan, at ako po ay head of delegation. Kaya 4 po kaming pinadala. Team and then 1 head delegation. Pero nakalaro din ako mga kamatyas dito. Yung nga lang, hindi bilang, no? Kumbaga parang tagapamigil lang ako ng points ng ibang team pero wala akong premyo considered kasi head of delegation lang ako Hindi ako kasama sa 3 kategorya na may premyuhan talaga. Doon binibilang ang team. Okay, at yan po ang kwento. Maraming salamat po sa National Chess Federation of the Philippines, kay Attorney Pantelion na palaging sumusuporta at kay Doc Sankar na nagbigay din po ng kaunting pangchibog namin doon. Yan, Doc Sankar ng USA, thank you so much. Okay po, so unahin po natin kay Twinks, kay Quing Kwang Kwong. Ayan, kay Mrs. nag-D4 siya. Kalaro niya dito ay si Daval Telang ng India. Ba, India kagad kalaro niya. May rating. Si Mrs. wala pong rating Ito, may rating to si Daval. Ayan, tinirahan siya ng Dutch. Defense, Knight C3, Knight F6, Knight F3, at nag-B6. Ayun. Para magbi-Bishop B7. Oh, plakado yung tirada sa kanya ng Indian. Ano? Bishop F4. Si Mrs. parang pinaghahalong London na hindi maintindihan yung kanyang setup E3 pero UAAP player to I believe si Twinks meron pa ring ano yan. Meron pa ring backup na mga patterns yan. Ayan, Bishop D3 develop, kinapture na para magkaroon po ng medyo hindi kaaya-ayang pawn structure. Nag-castling H6. Ayan, para siguro ang idea ay mag-G5 mamaya, aatakihin ang bishop, nag-H3 para pag inatake ito, magbi-bishop H2. Ayan, wala ganong laro si Quing Kwang Kwong pero gumaganda pa rin ng ayos Nakakaintindi pa rin Nag-Queen E7. At ayun, nabigyan ng bad move dito si Daval. At actually, parang lumalabas novelty na ito, no? Asan ba novelty dito? Yung H3 novelty. Ang nakatala pa po sa libro, Knight E5 at Knight D2. Ayan. Si Quing Kwang Kwong pala ang nag-novelty. Kinapture! Ayun. Kasi dito po may pakain Parang trap. Pag kinapture, parang tipong pag nag-D6, parang trap yung bishop sa C7. Pero may kain doon, hindi matatrap. Kaya inanalyze mabuti ni Mrs. Abay, kinapture niya yung pawn sa C7. Galing. Nag-iisip. Ewan ko lang kung mapanood niya to. Nag-Knight C6. Ayan. Ayun, umiwas na. Nag-iisip din kasi pag nag-D6, makukulong yung bishop Galing Rook C8. Ayan na. Siyempre, intensyon ng Indian na bumawi
para mabawi yung pawn. Ayan, magda knight A5, babawiin yung C4. Kaya tumira ng rook C8 para pinahan eh. At nag-queen A4. Malakas makaamoy eh, no? Advance ang nakikita. Dinipensahan kagad yung pawn eh. Nag-knight A5 pa rin at nag-knight E5 para ano yun? Talagang may double! Oh, nep. Liit mata, rakekita. D6, ayun lang, nadali. At teka muna, pwede pa naman sanang iligtas yung tore, no? Kung ang ititira ay queen, E8. Ayun, may queen to queen. O, may queen to queen eh. O di hindi makakain yung tore, mauobligang kumain doon, yung tore, makakailag. So yun sana yung chance ng black dito para makaiwas sa quality. Yun nga lang, pinakain yung tore. O queen B4, okay, queen B4, tiniret pala yun. Nip yung mga tira niya dito. Condition Nag-rook C1, ayan. Kumbaga tanggap na ni Mrs. na babagsak yung pawn sa C4 at ito naman ang inagapan na niya kasi pag nawala yung pawn C4, next in line na atakihin ay yung pawn C3. O kaya nag-rook C1 siya. At nag-queen C6, nako, pinatungan ng ulo, may buntot. Maliit ang mata, pero rakikita. Nakita. At nag-bishop A6, okay, para talagang grabe pilahan, talagang sinuswabing magaling ni Daval ang pawn C4 at nag-rook D1, okay, so develop na lang, kinapture na, capture and the queen A3 para depensahan ni Queen Kwangkwong at nag-A5 at dito nag-king F2. Okay, king F2 ba? Sumusugod kagad yung king Knight D5, rook D2, bishop A6 at nag-rook C2. Ayun pala plano ng ganun niya. Para maka C4 at dito nag-rook D8. Ayun, at siguro nape-pressure talaga si Daval doon sa pawn D6 at nag-C4 na nga. Knight F6 at C5. Ayun na, pinasabog na ni Queen Kwangkwong. Kinapture at nag-rook D3, inatake ang reyna, bishop D6 check at nag-king F7, queen B2 umilag at nag-B5. Ayun, kasi nga po, kung kakapture ng pawn ay talagang grabe, superb na superb yung tore dyan after bishop takes. Nako, delikado ang black, no, kasi makakapasok kaya pinanatili ng black na kahit papaano sarado, nag-B5. At dito nag-bishop E5, B4, rook D2, ayun talagang sigurista para talagang wala ng mga panggulo-gulo. Queen D6, napakasigurista, capture at nag-queen B5, ayun para sundutin ng check sa ilalim at siya ang sumundot Queen check, king doon at nag-C6 at dalawang hakbang na lamang po ay magpo-promote na si Queen Kwangkwong. Yun nga lang nakalikot siya, check, umangat, kinapture at dito po may kalikot. Hindi ko nga lang po maipakita sa inyo yung time, rapid po ito, rapid itong best game na ito. So hindi ko maipakita sa inyo yung time kasi nakuha ko lang po yung PGN Ayun, nag-queen E8 check at dito po ay na bad move si Mrs. Dapat daw po ang tira ay ang winning move ay queen D1. Queen D1 lang. Ngayon, pag chumek doon, king F2. Di wala nang check. So, oo nga, tapos magpupush C7 na. Oo. Kasi kung babalik naman, Queen C7 para di makapush, parang, okay, ano bang tira? King G1 na lang. O Queen D4. Ayan, mga ganyan-ganyan na lang muna, no? So, para walang mga check-check, maingatan yung diagonal. Panalo na ito kasi may pawn May pass pawn, malakas pero balik tayo, mga kamatyas. Ang ginawa ni Twinks ay nag-Queen E8 check, King H7 nakatago at nag-Rook D1 kasi naka-threat inilag. Chumek at ayun, dito tinamaan na hagip pa yung isang tore. Aray ko. Biglang bumaliktad. Ano kaya itsura ni Mrs. dito? Hindi ko ma-imagine kasi nung time na naglalaro siya, naglalaro din ako. Hindi ko nakikita yung mukha niya. Kasi akalain nyo, winning na winning, nakuha pa yung tore niya. Pero tuloy ang laban, hindi sumusuko ang Pinoy, one piece daw na si Mrs. Inatake ang queen, umilag. Napingas-pingas pa. Tapos may paspon pa. Kulang na lang talaga. Ang sarap iabot ng kamay, resign. Pero, wag ka. Naubos na ang pag-asa. Nawala pa yung paspon ni Twinks. Aray ko, Twinks, ano nangyari? From super winning, naging super losing.
Ayan, nag-queen B5 para di makatulak ng pawn, queen F6, F4, at nag-G6. Parang first time kong ina-analyze ang game ni Mrs. ano? Wala pa akong ina-analyze sa game niya kahit kailan eh. Oh, ayan. Siya po may rating sa NCFP pero sa FIDE wala siyang rating, si Mrs. May FIDE ID pero walang rating. Kalaban niya mayroong rating. Oh, 1500 pataas ang rating ng kalaro niya. Queen G7. Umilag. Oh, tinan niyo naman. Oh, kaya tinan niyo ha. Eto na, malapit na. Malapit na. Aha, check. Oh, umilag. Check ulit. Umilag. Oh, medyo naglalag po yung aking computer. Pasensya na. Oh, check, umilag. Chumek ulit. Oh, syempre, kumbaga, ano, draw? Pabalik-balik tayo, draw? Eh, syempre, parang masakit sa side ng woman ng India, no? Kasi parang lamang siya isang pyesa. Grabe. Hindi bang bigla? Ini bang bigla, mga kamatsas? Bumaliktad pang bigla. Ano kaya po ang best move dito? Sige po, paki-analyze nyo mga kamatsas sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Pag Queen G3, akalain nyo yun. Nakamatsas pa. Nep. Grabe, iaabot na lang ang kamay, magre-resign na lang, nakamatsas pa tayo, nadali niya ang woman player ng India. Matindi, no? Grabe, tuwan-tuwa siya eh. Ang malupit ito, mga kamatsas, may condition kasi, kaya pag-igi to eh. Alam niyo kung bakit? Bawat panalo niya, 1,000 piso. May bulungan kami. O, para ganahan, ako nakaisip nun eh, ano, pag nanalo ka. Kasi alam ko, walang laro talaga eh. Pahirapan maglaro pag walang laro, di ba? Matagal walang sali sa tournament. Eh. Sabi ko, ano, pag nanalo ka, 1,000. Sige ah, sabi niya ah. Sige ah. Oo, lakas ang loob ah. Eh sa isip-isip ko, mahihirapan ka manalo. Gawa ng, yung mga pinadala dito, may mga rating talaga. Di tournament talaga eh. Oh, isa, walang kalaro-laro eh. Akalain nyo nakapisak. Intimani nung nakita ko eh. Akin na. Akin na daw. Sabi ko, ha? Nanalo ka? Oo. Anong kalaban mo? Yung Indian team. Ha? Ang bihira. Ang format po kasi ng tournament, Swiss system. Kumbaga, hindi siya bukod-bukod na women's, hindi siya bukod-bukod na amateur at professional. Halo-halo. Pero hindi maglalaban-laban yung mga Pinoy. Naka-format po yon sa Grand Prix system kung tawagin nila. No, hindi maglalaban, hindi magtatapat yung bawat magkakampi. Ang makakalaro ibang country. Ayan. So halo-halo po 'yon Swiss system eh. Akalain yun nanalo pa si Twinks na pahugot ako ng 1,000 piso. Aray ko. Eto. Ayun ang kwento nito. Kaya inuna ko to eh. O ayan, mga kamatsas, grabe si Twinks. So, Indian pa yung nadali. Ito yung best game niya. Sa overall standing, medyo malayo-layo po siya pero umiscore din po siya. Kaya napapalakpak din ako kasi umiscore din siya ng umiscore eh. At nakakontribute din yun kahit papaano sa overall team ranking. Sa team ranking po, hanggang third place lang ang premyo. Wala tayong nakuha eh. Ang nakakuha ng top 3 ay puro Russian team. Puro Russian team talaga. Ayun. Pero tayo, fourth place. Oh, not bad kasi fourth place. Sa mga dumayo, tayo yung pang-apat, no? Yung nakakuha ng top 3, puro Russians. Okay, ngayon naman po, isusunod natin ay ang best game ng aking utol sa 2,000 and below. Lumaro, ito po. At siya po ay third place sa amateur. O, nakakuha siya ng $400. Nakadilihin siya. O, ayan. At ang kalaro niya dito ay Russian na si Bogdan Masterskin. Nag D4, black si Utol Mark dito. Baliktarin ko na lang po mga kamatsas para ayan. Oh, dito sa side natin, black si Utol dito at Russian yung kanyang kalaro na si Bogdan Masterskin. At ito, no, saan pumunta? So D4, D5 lines na naka Bishop G7, naka fianchetto system na yung ganito po kasing formation mga kamatsas, ano to eh, Granfeld, 'di ba? Ang King's Indian yung naka D6 lang eh. So naka Granfeld formation dito si Utol at nag C3, Knight C6 develop, nag Knight E5 kagad ang Russian at gustong patibayin kagad yung Knight, ilalagay po yung pawn sa F4 para mas lalong tumigas ang Knight sa gitna. Kinapture kagad ni Utol, capture at nag Knight G4. Abay, oo nga no.
Oh, pa genius yun. Di ko inaasahan yun Hindi ko inaasahan na may ganun kasi hindi pala pwedeng mag F4 bitin yung pawn sa E3. Matalino si Utol Parang lumalabas bagsak na bagsak yung pawn sa E5 pag nag knight F3 kakainin lang. May bishop. Ang galing Bad move pala yung knight E5 ibig sabihin. Nag knight F3, ayun one pawn up kaagad si Utol. Usay Oh, napahanga ako sa kanya ngayon Castling, C5, E4, opening pa lang Nakalamang kaagad. Aba, yun lang, dinaan sa gulang. Oh, nakinig sa ating payo na kapag lamang ka na, makipagpalit ka ng mga pyesa. Echo pa Bishop H6 kapag okay, Rook D8. Kasi tiniret Rook D1 patong, Bishop E6. Okay, at nag-Rook D2. Oh, ba't di kinapture yun? Parang sayang yung pawn Nang hinayang ako dun Pag kinain to, may Rook A1 tapos makukuha may bawi. Okay, may katwiran. Nag B5, Bishop D5, capture at umilag sa pin. Ayan, kasi po ay titirahan ng Bishop F4 baka mabawi pa yung isang pawn At nag-Bishop E3, A5, G3, A4, B3, kain-kain, inagawang A-file. Si Utol po hindi masyado naglalaro ito Kasi banda mahilig magbanda to, gitarista to Pero batak sa blitz to. Yun lang. Medyo gamay niya talaga yung mga may tira pa rin kahit papaano, solid pa rin, hindi pa rin talaga butas na tipong nagkakamali King G2, ayun, dinaan na sa palit-palit. Okay, tingnan natin kung paano niya i-convert itong ayun, aba, talagang nanigurista na dito si Master Skin ng Russia. At ayan na nga po, so parang okay, umokay dito ang puti Kasi bagamat quality down dito ang white pero ang solid ng pawn structure, dark squared bishop. Di ba umokay? Syempre wag i-exchange ang tore hangga't maaari kaya mailap yung tore, wag ipagpalit. Ayun, gumanon, ganon. Tingnan natin kung paano mapipilit ito. Okay, check, ganon. Dito, check. Ayun, pumunta doon. Ayun, dito mga kamatsas. Dito ay nagkaroon ng best move si Utol. Sa palagay nyo po, ano ang brilliant na ginawa dito? Natumbukan ni Utol yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Rook D, D1. Bagamat tiniret yung pawn sa F5 pero tinirahan lang ng Rook D1, may paparating na matcha sa ilalim. What a brilliant move by Mark Anthony. Ayan. At nag F3. Kasi po mamatihin no choice Pagka kinapture po kasi ito, King E6 lang Hanging yung tore tapos check doon. O dalawang tore ilalagay, imagine niyo po mamamatchas yung Black King. Okay? So susundutin ng check Kaya dito ang pinang solution na lang ni Master Skin ay nag F3. Chumek, obligadong iharang ang bishop. Capture, gumanon. Dito, ayan. So wala, bitin pa rin. Bitin pa rin ang isang pyesa. Pero wag ka mga kamatsas, pinahirapan pa rin si Utol. Tinan nyo, hindi sumusuko ang pambato ng Russia na si Master Skin. Ayan kasi ang point dito, kailangan makuha yung pawn Kailangan makuha. Kaso paano makukuha? Yan ang tanong. Husay dumipensa Hanip to, ang hirap pa rin pupunta naman dun sa kabila para suportahan yung pawn. Pinagpatong, di ba? Hindi biro Ang idea ko dito, parang kung ako, ipapasok ko yung king ko dun hanggat maaari hindi biro ano ginawa dito? Hanggang dito na lang pala mga kamatsas. Hanggang dito na lang, wala na pong kasunod na chess notation. Pero ang alam ko po, tumagal pa to Tumagal pa. Pero nakuha din ito successfully tapos nakuha pa yung tore na ipalit, na i-exchange. Kasi kailangan ma-exchange Mahaba-haba pa ito mga kamatsas kasi nung pinapanood ko, halos sila nilang dalaway natitira. Pero naipanalo natin. Malakas yung kalaro niya dito mga kamatsas. Tumatalo ng master yan, si Master Skin. Okay. At ngayon naman, ang best game. Sino ba? Sige, unahin ko na lang po yung laro ni Denden. Ipanghuli ko na yung akin Kasi yung akin, wala
Unahin ko na mas importante itong tatlo kasi head of delegation lang naman ako dun eh. Ang susunod po natin, best game naman ni Grandmaster Daniel Quezon. Pumatak po siya ng 4th place sa Rapid. Nakakuha siya ng 800. Tapos sa Blitz naman, pumatak pa rin siya. Nag-second place siya. Ayun. At sayang po, wala na nga lang siyang copy ng game niya kay Super GM Sigurov. Dinalo niya eh. Kaso sa Blitz, walang copy po eh. Sa Rapid lang, may copy ng PGN. Kaya yun na lang ang nakuha ko. Kaya itong i-analyze natin best game niya ay kontra kay Jonathan Bodemar, FIDE Master ng Thailand. Black siya dito mga kamatsas. Ayan, congrats kay Denden. 800 plus 600, naka $1,400 din po siya doon. Oh, may balato kaya tuwan-tuwa ako eh. Nag-E4. Ayan, at nag-C5. Knight F3, nag-G6. Ayan, tinira ni GM Denden ang paborito nating hyper-accelerated dragon. Ayun, pero this time Knight C6 siya. Ako po paborito ko yung Queen B6, yung napanood nyo sa mga pinopost ko sa 'di ba? Sa Facebook Kamatchas. Knight C6, Bishop E3. Ayun, pumasok na po sa formal na posisyon ng Sicilian Maroxy Bind. Aba, napakakunat nito. O tingnan natin kung paano titibagin ni GM Denden ang kakunatan ng Maroxy Bind. Ayan, Rook C1, Rook E8. Okay, so ang nakakainis kasi sa black pagka tinitirahan ng Maroxy Bind sa against Sicilian, yung makunat. Yung parang hindi mo alam ang gagawin mo. Ang kunat eh, oh. Kinapture na and the Queen A5, B4, Queen H5, lumipat si GM Denden dun sa kabila. Ayun, meron pala mga ganong teknik, ano? Natuto ko ron, G3, ayun, novelty ni FM Bodemar. Dito po ang tira daw dapat ay Bishop E3. Ayan yung mga nakaraang nangyari na Bishop E3 at may tumira din ng A4. Pero dito po nag G3, Bishop E6. Alright, tiniret naman yung C4. Kinapture yung Knight, capture, and then pumasok yung Knight. Kinapture naman ang Knight, capture. Ayun, kumbaga dito nilulubos-lubos ni FM na kapag na-exchange ang Queen, opposite colored Bishop, mahirap na nga naman. 'Di ba? Halos tabla-tabla na. Umiwas si GM Denden para makasundot ng mga check-check. Nag-Queen D3 para walang check at dito nag-Rook C7. So ang plano po ay papatong, magbabattery, naging G2 battery, Rook C2 at nag-B5. Ayan na. Dito na binangasan ni GM Denden ng pressure sa C4 pawn. So hindi pwedeng capturein dahil nakapin. Nag-Queen to B3. Okay, para magkaroon ng function, power ang bishop. At nag-bishop D4, rook D1, tineret ang bishop at nag-E5. Kaya pala nilagay ang bishop doon para pagtira ng E5 ay mas lalong tumibay yung bishop sa gitna. Rook C1, okay, total defense sa C4 at nag-queen to E3. Ayun, sinundutan doon. Ayun nga ang malupites na tira. Oo nga, no? Kasi may check doon, may mga gulo-gulo. At kapag kinapture, babagsak to pag umalis ang tore. Pero sinabayan po ng capture sa B5. At ayun ang masakit. Aray ko. Blunder. Oo nga, blunder nga yung capture sa B5. Ayun lang, ang sakit naman nun. Ganun na lang ang pinasok. Kasi po kung kakapturein yung queen, pag capture dito ay capture. Aray ko ang lalabas. Bakit po? Wala, one rook up eh. Ang sakit pala nun. Kaya pala ginawa, nag-rook take C7 na lang, capture. Yung practical na lang si GM Denden. Wala, one rook up pa rin. Kinapture yung pawn and then nag-rook C2 pin, gumanon. At no worries po sa papagapang na connected pass pawns kasi wala eh. Naka-fix ng dark square bishop yan eh. Dito po nag-resign na si FM Bodemar. Ayan. So what a beautiful game by GM Daniel Quezon against Maroxy Bind. Sicilian na makunat. Tinibag niya. Okay, at ito naman pong isusunod natin ang akin pong best game mga kamatsas. Pagtsagaan nyo na. White ako dito mga kamatsas. Ang kalaro ko ay si Russian Taras Mintakhanov. Ayan, nakakatuwa tong game na to mga kamatsas. Very thrilling. Talagang dito, kinabog talaga ang dibdib ko pero tingnan nyo, ang ganda. Ayan. Tinira ko yung paborito kong setup. Naku, palagi nyo nang nakikita to. Yung ganyang nilalaro ko, pinopost ko sa Facebook kamatsas, di ba? Paborito ko yung may F4 na tipong parang Vienna at tipong parang Sicilian Grand Prix. Pero this time,
nag-D3 na lang ako at itong bishop plano ko magpa-fianchetto ko eh. Knight BD7, G4, H6, Bishop G2, Bishop E7 at dito mga kamatsas parang medyo nainip ako. Gusto kong umatake talaga. Binomba ko kagad ng G5. Kinapture, Knight H5 at nag-castling ako para atakihin ko yung F7 pero tinirahan ako ng Knight F4. Ang lakas din po ng Knight F4, hindi biro. At kinapture ko, capture. Ayan, dito gusto ko sanang capturein ito mga kamatsas. Yun nga lang, magda Knight E5. Ayan. Bago kainin yung pawn sa G5. Ang ginawa ko dito, nag-G6 muna ako. Pinangwasak ko muna ng king side. Para magkawatak-watak yan. Pero bad move ng computer. Ang gusto po ng computer ay simpleng queen takes F4 lamang. Yan. Ito pa isang nakikita ko, yung queen B6 check. O sabay kain dito, yan pa pala isa kong nakita, no? Na tipong pag naging H1, biglang magkakasling lang sa queen side. Yan, may mga ganyan. Yung bitin pa rin yung B2. Medyo malalim pero parang ayoko niyan. Kaya ginawa ko, G6 ko na lang para medyo pangwasak sa king side. Tinirahan pa rin ako ng checking H1 at nag-bishop G5 muna, dinipensahan. Kinapture ko yung F7, king E7 lang siya. So kasi pag kinapture yan, mga kamatsas, may knight E2 ko, baka bumagsak yung pawn F4 niya. Ini-E5 ko! Sabi ko, bahala na dito. Bahala na si Batman, kasabihan nila, di ba? E5, boom! Pero bad move na naman. Parang tirang bluff lang to eh. Kain, ayan. Sabi ko, bahala ka, bibigay ko sa'yo lahat ng pawns ko, magkabukas-bukas lang yan. At nag-king F7, queen G3. Yan, plano ko, syempre, threat yun. Tapos, nagbabalak akong, at some point, ay capturing ko yung pawn F4. Nag-bishop H6, at dito nag-knight E4. Ayan, tiniret ko naman yung pawn sa D6. Sabi ko, gulo-gulo na ito. Nag-king G8, tumakbo doon. So, dito napatagal ako mag-isip. Halos maubos-ubos ang oras ko dito, mga kamatsa. Sabi ko, anong gagawin ko rito? Hindi naman ako pwedeng makipag-queen to queen. Sinek ko, umangat, bumalik ako. So, hindi pa rin pwedeng kainin yung queen ko, nakapin pa. Bumalik doon, chumek ako, bumalik siya. Sa isip ko, parang gusto niya makipagtabla. Binago ko, mga kamatsas. Ayoko. Sabog-sabog na to, talo kung talo. Yan, di ba? Naalala ko si Magnus eh. Dapat membro tayo ng Pilit Boys team. Knight G4, pasabog. Nag-king E7. At dito, ayun, kinapture ko. Kinapture yung queen ko. Nag-sacrifice talaga ako dito sa Ja, mga kamatsas. Boom! Sacrifice queen. Pero may check naman ako. Gumanon. Pasok muna tore ko. Check. Gumanon. Ayan, di kakainin ko na lang yung queen, di ba? Dito, mga kamatsas. May kalokohan pumasok sa isip ko. Ayoko munang kainin yung queen. Boom! Binitin ko muna yung queen. Sabi ko, total, konti na lang. Short time control na kami. Sabi ko, tira ko na to. Boom! Di yung queen niya, nakabitin pa. Saan kaya siya pupunta? Actually, risk na to. Take risk na to. Equal nga ang evaluation bar eh. Pero on the spot, yung pressure, konti na oras, mabigat sa over the board itong ganitong sitwasyon. Mahirap to. Ayun na nga. At nagtagumpay na nga tayo dahil tinirahan tayo. Hindi niya nakita yung accurate move na nag-queen F2 eh. Dapat queen C5 lang daw, mga kamatsas. Yan ang accurate. Equal lang. Pero dahil nag-queen F2, sorry po. Dahil nag-queen F2, at tinapatan yung tore ko. Siyempre pag kinapture ko may capture. Pero dito, mga kamatsas, ano kaya sa palagay nyo yung tinira ko dito na pamatsas ang datingan? Okay, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po, mga kamatsas. Boom! Check muna. At dito po, nag-resign na siya. Bakit po? Kahit saan pumunta eh. Nag-resign na eh. Pag nag-king E8 kasi, may knight D6, matik kambing. Grabe. Tuwan-tuwa yung mga kasama ko nung nakita yan eh. Enjoy na enjoy eh. Hindi nila alam nangyayari sa akin. Basag-basag na loob ko. Enjoy na enjoy kayo. Knight D6. Ayan, okay. So, matchas. Pag naman nagpunta dito sa king C8, ganun pa rin po. Wait lang po, naglalag na yung computer ko. Sabay may knight D6, king B8, then rook takes B7, matchas rook naman. Ayan, medyo matagal nga lang po. Pagka pamatyas na napapansin ko ang
chess base ay tumatagal na eh. Oh, tanggalin ko nga muna yung computer engine para mas mapabilis. Oh, ayan. May matchas doon. Ayun. So ito po yung hindi ko makakalimutang napakasayang laro ko, no. Ang naging standing ko po pang number 12 ako sa Rapid, si GM Denden pang 4th place. At sa Blitz naman, pang number 7 ako, si GM Denden 2nd place. Ayan, talagang mas malakas si GM Denden, mga kamatyas. Very promising talaga, future super GM si GM Denden. Batak na batak sa tournament. At this coming October 4 to 10, meron na naman po siyang match sa Jakarta, Indonesia against Grandmaster Megaranto. Meron po dong nag-sponsor ng match nila. Yan, maganda rin ang premyo, mga kamatyas. No? Gusto nga niya ako isama, yun nga lang, syempre po ay ticket din eh. Ticket and hotel din, hindi sinagot ng organizer eh. Siya lang ang sinagot. Kaya medyo sa isang banda, nag-iisa siya. Sana nga lang ay maging safe ang kanya papunta at pabalik. Nag-iisa kasi siya eh. O match yun eh. Maganda, sana may kasama siya kahit isa. Sama na lang natin sa pray na maging safe yung papunta at pabalik ni GM Denden para maganda laban niya, no? Match against Megaranto Susanto ng Indonesia. May mga ganun-ganun pala, no? Pag sikat talaga eh. Sikat na si GM Denden eh sa Asia eh. Kaya nagkakaroon siya ng mga invitation na gano'n. Tapos by October 30, lilipad naman po siya papuntang India for World Cup. Ayan, wala pang pairing eh. Knockout system yon. So, siya ang magre-represent ng Philippines sa World Cup, mga kamatyas. Si GM Daniel Quezon. So, napaka-busy niya. Ang dami niyang tournament talaga. Pagkabalik niya galing Jakarta, Indonesia, takbo naman siya ng World Cup sa India. Ayun, at balita ko po sasamahan daw nila GM Torre. Iba talaga, dapat may kasama talaga. Kung si GM Torre ang kasama, the best. Kasi veteran po talaga. Okay, maraming salamat po. Yan ang kwento namin dito sa Elista Kalmykia, Russia. Salamat po sa mga nag-organize ng napaka-unique tournament na to. Salamat po sa National Chess Federation of the Philippines for giving us the opportunity na biglaan, no? Pero nakakatuwa kasi 1 week lang naman po ginarab na ng Kamatyas ang opportunity na makabuo ng team at ma-represent ang Philippines doon. At ang maganda po nito, mga Kamatyas, nagkapirmahan ang Philippine or ang NCFP and ang Russian Chess Federation for more collaborations. So nagkapirmahan. Marami pa po tayong collaboration sa Russian chess. Ngayon, yung mga nagko-comment sa akin na, Coach, kampi ba kayo sa war dyan? Chess lang po ang usapan natin. Wala tayong usapan sa mga war-war. Okay po? Wala tayong ganun-ganun. Basta sa chess, dun lang tayo. In the name of chess, in the name of sport. Wala pong halong politika ito o anumang mga bagay. Okay po? So sana wag bigyan ng kulay ng mga ibang nagkokomento. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.